Sabio para humingi ng tulong tungkol sa kailangan ang pagtawag ito ni Chairman Sabio ay Chairman Attorney Sam Chavez ay kabigabiga na dapat din daw imbestigahan sina Chairman President Wilson Garcia at GSIS Chief Legal Counsel Australia Lazo. Hindi pa natin alam kung si Atty. Santos ay kung sa kanyang sarili, ang dapat imbestigahan siguro yung Code of Ethics, the Ethics Committee, for instance, Atty. Jesus Santos. Considering the fact that he sits in the board of trustees of GSIS. He made that call to Camilo Sabio. The attempt to influence is very clear. Ipinagtanggol naman ng PCGG Chairman si Atty. Santos. I just want to know what to be done legally. And I thought I did what I could do legitimately and legally. So, but many people who done an investigation, well, that's their fault. Hindi sinasagot si Garcia ang mga tawag namin. Ang dami pang sinasabi ng CSIS na kahit kailan, hindi sila nagtangkang mag-influence. Hindi naman. Hindi daw nila alam ang pagtawag ni Atty. Santos sa PCGG Chairman. Pero di naman daw nila sinusunod si Santos. Hindi namin alam kung ano at sino ang nag-adjust sa kanya na tumawag kay Justice Sabio. So, pinagulat din namin ito. Pero, yun nga, hindi naman din namin minasama dahil alam naman namin na sincero naman yung intention. Tumabi ang magka-interview si Santos. Igalang ka lang daw ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon naman sa Korte Suprema, dapat ay may maghain muna ng reklamo para ma-investigahan ang mga GSIS. Papa. Formal complaint letter, no? And then we receive the complaint is sufficient in form, in the substance, and we will Mama. Kulay nga bahira ng imahe ng hudikatura dahil sa isyo ng takang kulang sa Bukas niya, bukas. nakatutok si June. Bukas. nakalatag sa 63 pahinang libro kung ano ang mga pwede at bawal sa mga hukom at maestrado. The new code of judicial conduct for the Philippine Judiciary ang tawag dito. Kapilang sa mga nakasal dito, may pagkakataong pati pala pagbibiro ng hukom sa kasyado ay tinuturing na hindi bang gawain. Ang pagmumura, kahit wala pang pinapatamaan, ay pinagbabawal ng Korte Suprema. Bawal ang pagkandap ng regalo ay regalo kanina halaga. Lalong-lalo na ang matangkos sa katiwalian. Talagang napakahigpit ng mga patakaran dahil ang mga hukom at maestrado parang maladyos ang kapangyarihan. There's still God's representative from earth. These people decide over us. They decide over our property, they decide over our future, they decide in some cases over life and death. Ang Pilipinas raw sana ang may pinakamatinong hudikatura kung sinusunod ang mga nakalagay sa libro. Dalang, I think that all of those are violated on a regular basis. But that doesn't mean that 100% of our justice system is corrupt or corruptible. pero ang mas matakla, sabi ni Judge Labion Aquino, ay kung ang usapan ay umabot sa katiwalian, gaya ng kontrobersya sa Court of Appeal. Dito ay siya ang umamin ng diktatura. Ganito rin ang dati dating Supreme Court Justice Carmelo, na ngayon ay Comelec Chairman na. Pag gusto mong sabado sa Julo, pero ang pagkakataon naman, nandito sa mga magistrado ito, na meron pa sila delikadeta, kung sila yung pag-iwita. Ang yun ang usapan sa kwento ng ulan sa Court of Appeal. Ang kapatid dito ay hindi man lang makapaglaban sa pinag-ibong piyansa. Kaya patuloy na durusa, kaya wala ko ng piyansa. Hindi lang pangako sa kanila ng Korte Suprema. Kahapang para maibalik ang tiwala ng publiko sa judikatura.